Kayo po mga binamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto ng ating pambalang gawain. Ito po ang pagkikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya inayahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pinakamamahal na Jesus. Nadadalhin po nating mag-aral ang ating beloved preacher, Beloved Brother Joey Mancera. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless you po, beloved ko preacher, beloved Brother Paul Manzano. Tayo pong lahat ay magkaisang dumalangin. Mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, your end-time prophet. Narito po kami, taos-puso nagpapasalamat, O Diyos, sa tagumpay na iyong banal na gawain. Maraming salamat sa iyong napakatamis na banal na Espiritu. Sa pakikinig po niyang banal salita, bago po ang lahat, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Pinakamamahal na Panginoon Hesus, langisan mo yung banal salita. Pagpalain mo po kaming lahat. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. At aming sinasaway, pinapalayas ang lahat ng masamang espiritu ng hadlang, demons of hindrances, doubts and unbeliefs, cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagpapasalamat, pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. And we will always remember and cherish the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor, Lina C. Almeda, to the beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved family, here and in abroad, sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran sa buong mundo, maging dito po mga baguhan, mga bisita, welcome to the royal family. Sa lahat po ng ating live webcast viewers at patuloy po mga minamahal ko, nagpapabot tayo ng advance. Happy birthday sa ating minamahal at kagalang-galang na Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, not one thing had failed thereof. Hindi nagkulang ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mula nung nasave tayo, bawat isa sa atin talaga pong kahit kailan, hindi nagkulang ang Diyos. Kaya nga, yun ang pamantayan natin, iibigin natin siya ng buong lakas, buo talaga para sa ating pinakamamahal na Panginoon. From the book of Joshua, chapter 23, verse 14, atin pong basahin. The book of Joshua, chapter 23, verse 14, and behold, this day I am going the way of all the earth, and you know in all your hearts and in all your souls that not one thing hath failed of all the good things which the Lord your God spake concerning you. All are come to pass unto you, and not one thing hath failed thereof. Ito po sa Joshua, kabanatang 23, talatang 14. At narito, sa araw na ito ay yumayaon ako sa lakad ng buong lupa, at inyong talastas sa inyong buong puso at sa inyong buong kaluluwa, na walang bagay na nagkulang sa lahat ng mga mabuting bagay na sinalita ng Panginoon ninyong Diyos tungkol sa inyo. Lahat ay nangyari sa inyo. Wala kahit isang bagay na nagkulang. Amen. Amen. Praise the Lord. In Christ Jesus, we are complete. Wala ka nang hahanapin pa, mga minamahal ko. Bagamat sa ating mga kahinaan, minsan tayo nagkukulang eh. Kaya, lalo tayong maging tapat, mga minamahal ko. Dahil sabi ng banal na kasulatan, mula nang tayo tawagin, narito sa araw na ito, yumayaon ako sa lakad ng buong lupa at inyong talastas sa inyong buong puso,
sa inyong buong kaluluwa na walang bagay na nagkulang sa lahat ng mga mabubuting bagay na sinalita ng Panginoon ninyong Diyos tungkol sa inyo. Lahat ay nangyari sa inyo. Wala kahit isang bagay na nagkulang. Kaya mga minamahal ko, pag marinig mo yung mga buhay at patotoo, physically, materially, spiritually, ang pinakamaganda nito, sigurado pa tayo sa buhay na wala hanggan. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil yung mga bagay na narito sa lupa, mga minamahal ko, yan pa'y wala lang sabi nga po, bonus na lang. Dahil pangako ng Diyos yan Habang ikaw ay tapat, tapat din po siya. Pero ang pinakamahalaga, could you imagine ang ating inihanda ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga mansyon sa langit? Mga minamahal ko, hindi kayang ikumpara ng anumang tahanan dito sa mundo. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang Diyos, sa kanyang tunay na iglesia, tayo lubos na pinagpala Kumpleto na rito, wala ka nang hahanapin pa. This is the true church of the living God. Narito ang tunay na Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. At naglagay siya ng tunay at tapat na lingkod, nangangaral ng buong katotohanan upang maging totoo ka at tunay na Kristiyano. Amen? 1 Corinthians chapter 12 verse 28, atin pong basahin. First book of the Corinthians chapter 12 verse 28, and God hath set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. Unang mga taga-Korinto Kapitulo 12, versikulo 28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Unay-unay mga apostol, ikaloy mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, sa mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Amen. Praise the Lord. Kumpleto po, mga minamahal ko. Ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Mga minamahal, dito makita niyo po talagang yung mga tao na tinawag po bilang tunay na Kristiyano, pinapalaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kumustahin mo ang mga iba't ibang sekta at denominasyon. Mga minamahal, yung mga leader nga nila, patong-patong pa yung mga kaso. Imbis ang ipinalangin nila yung mga members na papahamak, mga minamahal ko. Ngunit dito, pwedeng itaas mo ang iyong noo at ipagsigawan mo, kami ay nasang buong katotohanan. Na ang panalangin ng propeta ay totoong pinakikinggan ng Diyos. Kaya nga mga kahit sa ibang bansa, hindi dapat natin ikahiya. Nakausap po namin ang ilan sa mga iba't ibang kongregasyon na nandun. Naghahayag din ng kabutihan ng Diyos. Nagsasabing, Jesus is coming. Come to Jesus. Pero nung nag-usap-usap kami, let's talk about Jesus. Yung kapangyarihan ang wala sa kanila. Kaya palit tayo. Akin na yung imbitasyon mo, ito yung imbitasyon mo. Kaya lang, nung makita nila ang imbitasyon natin, mga minamahal ko, ay grabe. To see is to believe. Kitang-kita ang ebidensya, ang mga karamdaman, pinagagaling, mga armas hindi nagtatagumpay, binabago at pinalalago, pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Kitang-kita. Kaya sabi nila, thank you very much. At least we have known the power of God. Lahat magsabing, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Mga minamahal ko, kasi nga kalakip dito yung himala na ang Diyos natin ay Diyos ng himala. Ano man ang karamdaman mo, ano man ang problema mo, nais mo talagang magbago, nais mo maligtas sa mga disgrasya, ang Diyos dito ay totoong Diyos ng himala. Kaya hindi ka na maghinala, hindi ka mag-alinlangan, talagang ipaglalaban mo, ipapatotoo mo.
kalakip dito yung pagpapagaling. Mapalad tayo dito sa ating banal na gawain, ang tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Ang mga pinagmulan natin ay iba't ibang sekta at denominasyon. Iba't iba ang mga doktrina, mga minamahal ko. Pagkatapos noon, may kanya-kanya silang ospital. Mga minamahal, sa panahon ng ating mahal na Panginoon, wala nga siyang dalang injection para sa bakuna. Wala siyang mga dalang gamot para sabihin, ito, pagagalingin kayo. Dito, tahasa na ipinangangaral ng propeta ng Diyos, sumampalataya ka, itigil mo lahat ng gamot dahil dito, sigurado natin na ang Diyos ay magpapagaling. Yung mga tinanggihan ng mga ospital, ipasa Diyos, sinunod nila. Ipasa Diyos ko nga, sa Jesus Miracle Crusade, yun ang pamantayan Ipinasa sa Diyos ang lahat ng bagay. Ngunit dito, may katugunan, sisigaw ka nga at iiyak ng kagalakan. Ang Diyos nga dito ay Diyos ng himala. Kaya, laging binabanggit ng bawat nagpapatotoo, sino hindi maglingkod sa Diyos? Aalis ka pa ba rito? Hindi na. Mananatili ako hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang pamantayan ng tunay na Kristiyano. Amen? Praise the Lord. Kaya dito may kaayusan lahat. Dito at kahit saan lugar, yun din ang standard, mga minamahal ko. Yun ang pamantayan ng pagsamba. Mula sa simula hanggang matapos, makita mo ang kaayusan. Dahil yan ay totoong pagpapala na tayo'y nasa tunay na gawain. Kaya nga mga minamahal, nasa huling panahon na tayo. Pag umalis ka pa sa gawain na ito, ikaw na mismo kasi ang umayaw sa kaligtasan. Ang sabi ng banal na kasulatan, manatili tayo. Huwag na tayong umalis dahil nasa buong katotohanan na tayo, mga minamahal ko. Kumpleto. Ang mahal pa hindi nagkukulang. Ngunit, sa mga oras na ito, ang sabi po ng banal na kasulatan, 1 John chapter 2, verse 28. Amen. Praise the Lord. First book of John chapter 2, verse 28. And now, little children, abide in Him, that when He shall appear, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. Ito po sa unang 1, kabanatang 2, talatang 28. At ngayon, mamunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya, upang kung Siya ay mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala, at huwag tayong mga pahiya sa harapan niya sa kanyang pagparito. Amen. Amen. Praise the Lord. Mga mumuntikong mga anak, manahan kayo sa Kanya, upang kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga pahiya sa harapan niya sa kanyang pagparito. We're just waiting for that blessed hope, the coming of our Lord Jesus Christ. If you deny our loving God, He will deny you. Ikaw rin, sa huli ang pagsisisi, ngunit tapos na. Naganap na, mga minamahal ko. Ang sabi ng banal na kasulatan, huwag ka nang aalis, manahan ka. Dahil dito, sigurado, ang pangako, ang buhay na wala hanggan. Totoo naman po yung mga nananahan, nagpapatuloy, nagtatapat, sa kabila, parte po ng buhay natin may pagsubok. Pero ang pangako ng Diyos, hindi naman niya tayo pinabayaan Minsan unaabot na yung taluktok ng pagsubok sa atin. Meron sikreto na ipinagagawa ng ating dearly beloved parents in the Lord. Fast and pray. Ibig sabihin, palakasin mo yung kaluluwa upang palayasin ang lahat ng pag-alinlangan sa dulo nun. Merong pagtatagumpay. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga sinasabi ng magkaroon kayo ng pagkakatiwala. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto your understanding. Yan ay totoong magaganap, mga minamahal ko. Kaya nga sinasabi po, abide in Him, little children. Mga minamahal, alam naman po natin, may mga ilan na nawawala dito. Kawawa po ang kalalagyan nila. Dumarating ang mabibigat na problema, minsan humahantong sa kapahamakan.
Nakakatlungkot sabihin, ang tumalikod sa banal na gawain, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Nandito ka na gusto mo pa sabangin? Mga minamahal ko, dito manatili ka at gamitin ka ng ating mahal na Panginoon, yung mga malalaglag sa bangin, iligtas natin, dalhin sa ating banal na gawain. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya sinabi ng banal na kasulatan, obedience ang mahalaga sa lahat. Una, manatili ka. Pagkatapos nun, obedience. Sabi nga, obedience is better than sacrifice. From the book of Hebrews chapter 13 verse 17, atin pong basahin. In the book of Hebrews chapter 13 verse 17, obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Dito po sa Hebreo Kapitulo 13, versikulo 17. Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo pasakop sa kanila, sapagkat pawang nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang nagsusulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis, sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Amen. Praise the Lord. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Yan ang pinakamagandang sundin natin, mga minamahal ko. Magsitalima kayo sa nanimumuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mga susulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan, huwag may hapis, sapagkat sa ganito'y hindi ninyo mapapakinabangan. Ang salitang ipinapangaral ng ating dearly beloved parents in the Lord, ito po yung may kapangyarihan. Pag hindi natin ipinakinggan at hindi natin isinagawa, useless po. Para kang batingaw na umaalingaw-ngaw, walang pakinabang. Ngunit, pag pinakinggan mo, ipinamuhay mo, sinunod mo ang kautusan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ano pa ba? Mag-aalala ka sa mundo natin, punong-puno ng kasamaan. Darating na ang mga matitinding trahedya, nandiyan pa ang nagbabantang World War III. Hindi tayo natatakot, mga minamahal ko, doon sa nuclear weapon. Wala tayong katatakutan yan. Isa lang ang itinuro sa atin. Ang katatakutan natin ay ang makapangyarihang Diyos. Dahil meron siyang karapatan upang itapon tayo sa impyerno pag tayo'y naging suwail. Ngunit habang sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, pinangako niya, I will never leave you nor forsake you. Saan ka man naroon, ano mang kinalalagyan mo, nandyan lagi. Call unto me, saith the Lord, and I will answer thee, and I will show thee great and mighty things which thou knowest. Mighty things, makapangyarihang bagay, mga minamahal ko. Ibig sabihin, yung kapangyarihan ng kaaway ng Diyos, wala na. Kung dati-rati ikaw ay inaalipin ng dyablo sa magitan ng maling turo ng relihiyon, mga minamahal, dito hindi kakaiba. Talagang ang dyablo, aapakan mo sa magitan ng iyong paa mula sa kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat ng sumunod, lahat ng tumalima sa ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children, mabibless ka sa mga patutuo nila. Namuhay sila sa pananampalataya, naniniwala sila, nagtitiwala na ang ipinapangaral ng ating dearly beloved parents in the Lord ay totoo. Dahil totoo naman may prueba at ebidensya. Isisigaw mo ang kabutihan ng Diyos. Maging ikaw ay teacher, nandun, pasado lagi sa mga examination. Nandyan maging pulis ka, mga minamahal, kahit hindi mo inaasahan, napopromote ka hanggang mag-retired Lahat magsabing, praise the Lord. Sino hindi maglingkod sa Diyos? Magbigay po ako ng halimbawa na isang patotoo. Beloved Brother Allen, siya po ay mamamatay na sa ospital.
Sabi ko, totoo ang propeta. Lumabas ka rito sa mamatay sa mabuhay. Pag mamatay ka, takot ka, hindi po. Ngayon naunawaan ko, meron palang Diyos. Lumabas sa ospital, wala nang baga, mga minamahal ko. Dumalo sa birthday ng ating dearly beloved Pastor Saloneta. Halos talaga pong maawa ka eh. Iiyak ka na lang sa Diyos, mahal na Panginoon. Huwag naman sa morgue ang tuloy nito. Makahabagan mo ang aming malakapatid. Total, isinuko niya ang kanyang buhay. Pinagaling siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang ngayon, tapat na naglilingkod. Mga minama ko, talagang hirap na hirap siya sa buhay. Dumadalo sa gawain kahit maglakad. Kasama niya ang kanyang pamilya. Maglilingkod ako sa Diyos na buhay. Siya nagpagaling sa akin. Natuto sa pananampalataya. Sumunod sa propeta ng Diyos. Mga minamahal ko, ano po nangyari? Lahat ng bagay, maliit, na kinikita, okay, ibigay niya. Bakit? Katwiran niya, dati nga magnanakaw ako. Masama akong tao. Mamamatay na ako. Ngayon binago ako. Utang ko ang buhay ko sa ating mahal na Panginoon. Nagtapat siya. Mula sa kanyang kawalan, naging electrician. Amen? Siyempre, medyo payat siya. Talagang maliksi. Tapos pinagkakatiwalaan ng amo. Sabi ng amo niya, ngayon lang ako nakakita ng ganitong tao. Sabi niya, wala na siyang baga noon, mamamatay na, pero ang bilis kumilos. Ito ang gusto kong electrician. Pinagkatiwalaan siya. At totoo po, tapat siya sa kanyang amo. Hindi siya pinagkulang ng ating mahal na Panginoon. Yung maliit na sinisweldo niya, talagang ibinibigay niya ang para sa ating mahal na Panginoon. Kung anong magkasyang kainin nila, ganoon, hindi sila tumigil ng pagdalo. Makalipas ang 5 buwan, pagkatapos ng pandemic, sabi niya sa akin, Ninong, dahil inasikaso po namin yung kasal niya dito, talagang binasbasan, lahat ng pamantayan ng church, inaalay ang mga anak niya, huwag kang titigil, huwag kang susuko, magpatuloy ka. May mabuting balita. Yun, pag tunay kang Kristiyano, mula sa masamang balita, magiging mabuti ang balita. Anong balita? Na-promote na po ako na team leader. Ako na po ngayon ay humahawak na ng tao. Ngayon po, sumunod na linggo, kakaiba na naman. Ako po ngayon ay overall foreman na. Siya na nagpapasweldo. Mga minamahal, hallelujah. Hindi ba't mabuti ang pagsunod sa ating dearly beloved parents in the Lord? Nagpakumbaba siya, itinaas siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon masayang-masaya na siya. Kaya pala, itinaas ang aking sweldo, itinaas ang aking kikitain, dinagdagan pa ako ng 2 anak nung pandemic. O palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya nga pangako ng Diyos, katulad ng magsasaka, talagang masaganang ani, masagana ang darating sa atin. From the book of Zechariah, chapter 8, verse 12, sa ating huling talata. Amen. The book of the prophet Zechariah, chapter 8, verse 12. For the seed shall be prosperous, the vine shall give her fruit, and the ground shall give her increase, and the heavens shall give their dew. And I will cause the remnant of this people to possess all these things. Iwas aklat ng Zechariah, kabanatang 8, talatang 12. Sapagkat magkakaroon ng binhi ng kapayapaan, ang puno ng ubas ay magbubunga, at ang lupa'y mapapakinabangan, at ibibigay ng langit ang kanyang hamog, at aking ipamamana sa nalabi sa bayang ito ang lahat na bagay na ito. Amen. Amen. Praise the Lord. Magkakaroon ng binhi ng kapayapaan. Ang puno ng ubas ay magbubunga. Ang lupa mapapakinabangan at ibibigay ng langit ang kanyang hamog. At aking ipamamana sa nalalabi sa bayang ito ang lahat ng bagay na ito. Believe
In the Lord your God, you will be established. Believe in His prophet, and you shall prosper. Sino tayo, mga minamahal ko? Kaya pwede nating ideklara na ang lahat ng bagay ay ibinibigay ng ating dakilang Diyos, hindi siya nagkulang. Mundo pa lang ay parang nasa maliit na langit na tayo. Hindi ba't dito kaya tayo nagpupuri, dumadalo ng dumadalo, madama natin ang presensya ng Diyos. Dahil alam natin, marapat siyang pasalamatan, hindi siya nagkulang, mga minamahal ko. Ang Diyos ay totoong nagmahal sa atin ng lubos. Konting panahon na lang po. Sa kaarawan ng ating dearly beloved pastor, Wildis Rada Almeda. Mga minamahal, we give the very best. Pwede kayong magbigay ng gift sa Kanya. In cash na lang, para hindi na kayo mamili. Ilagay yung sobre, ibigay nyo sa man of God. The very best ang ibigay mo. Dahil the very best ang ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Higit sa lahat, magdala ng kaluluwa. Yan ang pinaka-special gift na maibibigay natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ito ang layunin kung bakit ibinigay ng Diyos ang propeta sa huling kapanahunan upang magligtas ng marami pang kaluluwa. Pag ginawa mo yan, ikaw nga ay tunay na mapagmahal na anak ng Diyos, nagmamahal sa kaligtasan, nagmamahal sa kapwa, nagmamahal sa nagpapagal sa atin. Mga minamahal, makita mo lang ating dearly beloved pastor. Grabe, mga minamahal ko, nais ko lang kayo i-challenge. Doon sa airport, naalanganin kami, ma-upload kami. Binuksan ko ang cellphone ko. Ang pinanood ko, pinakinggan. Habang ako'y nandun, nag-aantay kung sakasakaling makalusot kami o maaprubahan. Pati kasama ko. Tinig ng propeta, may kapangyarihan. Kaya pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Pag sinabi ng propeta, pumunta ka ron, anuman mangyari, totoo, magaganap. Pag narinig mo ang salita ng propeta, totoo po, merong pagpapala, merong kaligtasan, may katugunan. Subok na po natin yan. Dahil mismo sa ibang bansa, muntik ako mamatay. Parang naglagay ng blade sa tiyan ko. 1,000 haleluya, hindi pa rin eh. Binuksan ko ang cellphone ko. Pangangaral ng propeta. Nakatulugan ko ang cellphone. Nung magising ako, pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Tayo pong lahat ay tumayo, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise the Lord. Di ka nagkulang. Ikaw ang pag-asa namin. Ikaw ang buhay ko.